Sa malawak na karagatan ng Timog Silangang Asya, may mga taong walang lupa at walang hangganan. Buong buhay nila ay ginugugol sa mga bangka, hindi umaalis sa dagat. Sila ang tinatawag na Bajau. Sa loob ng maraming henerasyon, sila'y lumilibot sa mga tubig ng Indonesia at Malaysia. Dahil sa ganitong pamumuhay, wala silang pagkamamamayan. Kilala sila bilang huling tunay na mga nomadikong naninirahan sa dagat bilang matatanda, kaya nilang sumisid ng higit sa 100 talampakan ng walang anumang gamit pang sisisid at magpalipas ng buong araw sa tubig nang hindi napapagod. Para kayanin ang presyo ng malalim na pagsisid, pinupunit nila ang kanilang mga eardrum habang bata pa sila. Sa ganitong paraan, hindi nasisira ang kanilang pandinig kapag lumulubog sa ilalim ng dagat. Iba rin ang kanilang mga mata. Nakakakita sila ng malinaw sa ilalim ng tubig na para bang nakikita natin sa lupa. Dahil dito, madali nilang makita ang kanilang huli. Ang dagat ang kanilang kabuhayan, pangingisda, pagsisid para sa mga balat, at pangongolekta ng perlas. Para sa kanila, ito ang kanilang tindahan ng pagkain. Sa kasalukuyan, may mga turistang bumibisita sa kanila at nagbebenta rin. Sila ng niyog para sa dagdag na kita. Para sa kanila, ang dagat ay hindi daan pa uwi, kundi ito mismo ang kanilang buong mundo. Alam mo ba kung bakit pinuputol ng mga magsasakang Tsino ang murang dahon sa mga usbong ng melon? Hindi ito aksaya. Isa itong lihim na nagkakahalaga ng milyon sa Tsina. Ilang magsasaka ang nagsimulang maghalo ng lahi ng pakwan at kalabasa. Ang mga bagong hybrid ay mas mabilis tumubo, mas matibay sa peste at nagbibigay ng mas malalaki at mas matatamis na melon na mas tumatagal. Pero ito ang sikreto, para mapalago ang mga blockbuster na melon, kailangan putulin ang mga murang dahon sa tuktok sa sandaling sumibol ang baging. Bakit? Dahil ang mga dahong iyon ay sumisipsip ng sustansya ng sobra. Kapag hindi mo pinutol, bumababa ang tamis, at maaaring hindi pa mamunga ang buong halaman. Ang pagputol ng mga dahong iyon ay nag-utos sa lahat ng sustansya na mapunta sa bunga. Ang resulta, mga melon na may buong, malutong na laman at tamis na lumalagpas sa 15 degrees Brix. Ngayon ginagamit ang paraang ito sa mga pinakamahusay na melon farm sa China. Ang ilang premium na melon ay nabebenta ng hanggang 179 bawat isa. Kaya huwag kailanman maliitin ang maliit na dahon na yon. Nagtataglay ito ng 1,000 taon ng karunungan sa pagsasaka at milyon sa nakatagong yaman. Ang pulang likidong ito ay nagpapawala ng kontrol sa mga isda. Sa sandaling tumama ito sa tubig, parang may na-activate na underwater alarm. Nagsisitaas ang mga isda na parang nasa ilalim ng isang mahika sa pagkain. Walang paghihintay, walang pangangaso, basta sugod lang sila. Parang baliw ang mga isda. Hindi na kailangan ng lambat. Walang habulan, walang daya. Basta maghihintay lang ng matiwasay ang mga mangingisda at sasalok ng mga isda ng maramihan. Kaya ano ang nasa likod ng matinding epektong ito? Isang lihim na sandata na tinatawag na wholesale ghoul bait additive. Gawa ito sa dinurog na pulang bulate, puno ng matapang na amoy at mga molekulang mabilis kumalat sa tubig. Kaunting patak lang ay kayang kumalat sa malawak na lugar sa loob lang ng ilang segundo. Hindi kayang tanggihan ng isda ang amoy nito. Tinatamaan sila ng matindi at agad na na-activate ang instinct nila sa pagkain. Nagsisiksikan silang lahat papunta sa pinanggalingan nito. Parang mga makina na nahumaling sa pain. Iisipin mong parang kulam, pero sa totoo lang, ito ay matalinong, subok na agham sa pangingisda. Susubukan mo ba ang mahiwagang pain na ito na ginagawang pila ang mga isda para mahuli? Ito ang pinakamatalinong lalaki sa mundo. Sa China, may isang gumamit ng napakatusong paraan sa pag-aalaga ng manok. Nakaipon siya ng daan-daan na libo sa loob ng isang taon. Gumamit siya ng mga lumang gulong para gawing maliliit na bahay ng mga inahin. Mabilis at malinis ang pagkuha ng itlog. Kalaunan, nagtayo siya ng matataas na patungan. Daan-daang tandang ang salitan sa pagtitilaok, parang maingay na teatro. Habang dumarami ang mga manok, kinulang ang espasyo kaya inilipat sila sa gilid ng burol.
Hindi lang sila tumatakbo kung saan-saan, umaakyat pa sa mga puno para tumilaok. Mas kamangha-mangha kapag pinalo ng may-ari ang mangkok na metal, sa loob ng ilang segundo ay dagsang-dagsa ng nagbabalikan ng libu-libong manok. Saan-saan naroon ang mga itlog. Mababa ang gastos, pero doble ang kita. Iyan ang tunay na low-cost, high-return. Ito ang pinakamatalinong lalaki sa mundo. Sa China, may isang gumamit ng napakatusong paraan sa pag-aalaga ng manok. Nakaipon siya ng daan-daan na libo sa loob ng isang taon. Gumamit siya ng mga lumang gulong para gawing maliliit na bahay ng mga inahin. Mabilis at malinis ang pagkuha ng itlog. Kalaunan, nagtayo siya ng matataas na patungan. Daan-daang tandang ang salitan sa pagtitilaok, parang maingay na teatro. Habang dumarami ang mga manok, kinulang ang espasyo kaya inilipat sila sa gilid ng burol. Hindi lang sila tumatakbo kung saan-saan, umaakyat pa sa mga puno para tumilaok. Mas kamangha-mangha kapag pinalo ng may-ari ang mangkok na metal, sa loob ng ilang segundo ay dagsang-dagsa ng nagbabalikan ng libu-libong manok. Saan-saan naroon ang mga itlog. Mababa ang gastos, pero doble ang kita. Iyan ang tunay na low-cost, high-return.